Sa video ito ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng NBI clearance ng libre lang para po ito sa mga first time job seekers. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang clearance.nbi.gov.ph. And then may makikita tayong data privacy content. So dito basahin nyo na lang po lahat yan. Kung gusto nyo Tagalog, may Tagalog naman po. At kung okay na kayo dyan at wala naman problema, i-click nyo na po itong I agree. At may makikita kayong advisory dito. So basahin nyo na lang po lahat yan. At kung okay na, i-click na natin itong close. After that, may makikita na naman tayong ganito. So i-click lang natin itong close. After that, mapupunta na tayo sa website ng NBI. So dito pwede tayo mag-register. Pero sa ngayon, kailangan nating mag-register as first-time job seeker. Kaya scroll down lang natin yan dito. So may makita tayo mga registration dyan. So dito tayo sa pinakababa. So dito sa baba may makikita tayong first-time job seeker. So ito na yung hinahanap natin. So i-click lang natin itong first-time job seeker. And then may makikita tayong notice dito na pwede mo lang daw maabil yung NBI clearance ng first-time job seeker. Isang beses lang daw po. So isang beses lang kayo makakakuha ng libreng NBI clearance. So para makuha daw ninyo yan, kailangan niyo magdala ng barangay certificate from place of residence stating you are resident at least 6 months and dapat nakalagay daw doon na first time job seeker kayo. So magtanong na lang po kayo doon, siguro alam na yan ng taga-barangay ninyo kung ano yung ibibigay na barangay certificate sa inyo. At yung tinatanggap na barangay certificate nila ay within 1 year from the date of issuance. So magdala lang talaga kayo ng barangay certificate once kukuha na kayo ng NBI clearance as first time job seeker. At kung okay na kayo dito at wala namang problema, i-click nyo na po itong continue. And then may makikita tayong sign in dito. Pero hindi tayo magsa-sign in guys kasi wala pa tayong account. So scroll down lang natin yan. So dito sa baba may makikita tayong welcome to NBI Clearance Online Registration and Application. So dito kailangan nating fill upan itong register as first time job seeker. So unahin nyo na lang po ilagay yung gender. Kayo nang bahalang mag-select dyan. Tapos yung civil status. Pagkatapos dito sa baba, kayo nang bahalang pumili, maglagay ng birth date ninyo. So ilagay nyo po yung year, yung month, at yung day. At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung first name ninyo, middle name, at yung last name. So make sure lang po hindi magkakabaliktad yung first name, middle name, at last name na pagkakalagay ninyo. At pagkatapos kung nalagay nyo na, dito naman tayo sa paglalagay ng mother's maiden name. So dito ilagay nyo po yung pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa. So ilagay nyo po yung first name, middle name at yung last name ng mama ninyo nung dalaga pa. Make sure po na hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay ninyo. And dito na tayo sa baba sa paglalagay ng mobile number. So dito guys, make sure yung mobile number na ilalagay ninyo dapat active at nakaka-receive ng text kasi may isasend po silang OTP doon. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng email address. So make sure yung email address na ilalagay ninyo active at nabubuksan po ninyo kasi magsasend po sila ng link doon para i-activate yung account ninyo. At based sa aking experience guys sa paglalagay ng email address, nakatry ako ilang beses na ako naglagay ng email address. Kahit anong email address na yung nilalagay ko pero may ganito pa rin siyang sign na kulay pula dito. So napaisip ako kaya nirefresh ko na lang. So pagka-refresh ko ganito na po yung nakikita ko. So may check na po siya. At pagkatapos kung okay na dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng password. So make sure yung password na ilalagay niyo dito sa new password at confirm new password ay magkaparehas yung ilalagay ninyo. At dapat madali niyong matandaan yung password na ilalagay ninyo para hindi po ninyo makalimutan. At pagkatapos kung okay na at double check nyo na lahat, i-click nyo na po itong box katabi ng read and accept para ma-checkan. At may makikita po kayong terms of service dito. So dito basahin nyo na lang po lahat yan. At kung okay na, i-click nyo na lang po itong I agree. At kung may check na, dito na tayo sa baba, i-click lang po natin itong box katabi ng I am not a robot para ma-checkan. And then kung may check na, i-click na po natin itong sign up. At may makikita po tayong ganito na kailangan ninyong maglagay ng one-time password or yung OTP.
kasi nag-send po sila ng OTP sa cellphone number na nilagay ninyo. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat active at nakaka-receive ng text yung cellphone number na ilalagay ninyo kasi magsasend po sila ng OTP. So bali ganito po yung text na marireceive ninyo at nandito po yung OTP. So itong OTP na ito ilalagay nyo po dito. So for example, mga ilang minuto na yung nakalipas pero wala talaga kayong OTP na na-receive. So pwede nyo namang i-click itong resend one-time password or OTP dito. So pero kung meron na at nalagay nyo na dito yung OTP, click nyo na lang po itong submit. And then may makikita kayong ganito, congratulations, you have successfully registered as first-time job seeker. So ngayon may makikita na naman kayong ganito na account activation. So nag-send daw sila ng link doon sa email na nilagay ninyo. So kagaya din ng sabi ko kanina, dapat active at nabubuksan ninyo yung email address na ilalagay ninyo kasi may isasend po sila na link doon. So yun na nga, wala pang isang minuto may na-receive na akong email na kagaya nito. So ito yung activation link. So nandito yung link na nilagay nila. So para ma-activate yan, i-click natin itong activate account. So ito po. At pagkatapos may makikita po kayong ganito, your account is activated. So pwede na po kayong mag-login doon sa NBI na website. So balik na tayo dito ulit. So ngayon, di na tayo kailangang mag-register kasi meron na tayong account sa NBI. So kailangan na lang nating mag-sign in. So dito ilagay nyo po yung email ninyo, yung email address na na-register nyo kanina at yung password na ginawa ninyo. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat natatandaan nyo lahat yung mga information na nilagay ninyo. At kung nalagay nyo na at okay naman at wala namang problema, i-click nyo na po itong sign in. And then makakapasok na kayo sa inyong account sa NBI. So dito, nandito yung account information ninyo. So first name, middle name, yung last name kasi naka-fill up na tayo nito kanina. By the way guys, yung mga nakakulay gray dyan, hindi nyo na po pwedeng i-edit yan. Kaya kagaya ng sabi ko kanina, dapat i-check nyo ng maigi yung mga information na nilagay niyo kasi hindi na po pwedeng edit yung mga nalagay nyo na. At dito guys, yung may mga asterisk na kulay pula na ganito, yun lang ang pwedeng nyong fill upan. The rest na walang asterisk, pwede nyong fill upan yan, pwede rin pong hindi. Ibig sabihin yan, optional lang po. Kagaya nitong nickname, pwede kayong maglagay ng nickname, pwede rin pong hindi. So dito guys, scroll down nyo na lang yan at dito sa pinakababa may makikita kayong birthplace at yung citizenship. So kailangan yung fill upan yan. So kayo nang bahalang maglagay kung ano yung birthplace ninyo at ano yung citizenship ninyo. At dito naman sa baba, yung street, building, barangay, kayo nang bahalang maglagay dyan. So kung ano lang yung meron sa address ninyo, yun lang po yung ilalagay ninyo. Kung walang street, walang building number, wag nyo na pong ilagay. So kung ano lang yung meron sa address niyo, yun lang po yung ilalagay ninyo. At next dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng family background. So una yung father name. So dito kailangan nyo ilagay yung pangalan ng papa ninyo pero kung hindi nyo kilala at wala naman nakalagay sa birth niyo, pwede nyo pong ilagay yung NA or not applicable. At dito lagyan nyo na rin po ng father's birthplace. By the way guys, kung hindi nyo alam or wala talagang birthplace yung papa ninyo, pwede nyo pong ilagay yung NA. Pero kung meron, ilagay nyo po kung saan ipinanganak yung papa ninyo. At sunod dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng mother's name. So dito ilagay nyo po yung pangalan ng mama ninyo. At dito naman sa baba, ilagay nyo po yung mother's birthplace ninyo. Kung saang lugar pinanganak yung mama ninyo. At pagkatapos dito sa educational attainment, kayo nang bahalang pumili kung ano yung natapos ninyo and dito kayo nang bahalang maglagay ng occupation ninyo. At dito sa baba, pumili na lang kayo kung ano yung religion ninyo tapos dito ilagay nyo po yung height ninyo dapat naka-centimeter po at yung weight ay dapat naka-kilogram. And then dito naman tayo sa completion. Kung ano yung kutis ninyo, kayo nang bahalang pumili kung ano yung kulay ng balat ninyo. At dito naman sa identifying marks, kayo nang bahalang maglagay dito kung may mga palatandaan kayo kagaya ng mga nunal, mga balat. So pwede nyo pong ilagay yan. Pero kung wala, wag nyo na pong galawin kasi optional lang naman po ito. At pagkatapos kung okay na lahat at na-review nyo na at wala namang problema, i-click nyo na po itong Save Information. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-review ng ating mga information.
So dapat make sure ninyo na okay lahat at tama naman yung mga information na nakalagay dito. So kung wala naman problema at okay naman lahat, so dito na tayo sa pinakababa, i-click nyo na lang po itong submit. And then may makikita po kayong ganito, profile successfully saved. So na-save na po lahat yung mga information na nilagay ninyo. So ganun lang po kadali guys, at meron na kayong account sa NBI. So ito na po yung account niyo, yung profile niyo sa NBI na website. At dahil sa gusto nating kumuha ng NBI clearance, so kailangan muna nating mag-set ng appointment. So para makapag-set ng appointment, i-click lang natin itong apply for clearance. And then may makikita po tayong ganito. So dito kailangan natin pumili ng type of ID na gagamitin natin. So para makita yung mga valid IDs and documents na tinatanggap nila, so i-click lang natin itong select. So ito po yung mga valid IDs and documents na tinatanggap ng NBI. So una is yung UMID or GSIS ID, Passport, National ID, PhilHealth, Voters ID or Certificate of Registration, BIR, PRC license, birth certificate authenticated by PSA, driver's license, Pag-ibig ID, pero may nakalagay dito na hindi daw yung loyalty card. Next is postal ID, certification from the local civil registrar, certification from Malacanang and connection with indigenous group. Next is solo parent ID, company ID, Siemens book, school ID together with current registration card, senior citizens ID, at last ay yung Marina. So dito kayo nang bahalang pumili kung ano yung valid IDs and documents na dadalhin ninyo. At take note kung ano yung valid IDs or documents na pipiliin ninyo, dapat dadalhin nyo po doon sa NBI kasi i-verify po nila yan. So kagaya sa akin, Voters ID or Certificate of Registration yung pinili ko kasi ito lang yung valid ID na meron ako. At pagkatapos may makikita kayong note dito. So kagaya na sabi ko kanina, dapat dalhin nyo po yung valid ID or document na pinili niyo kasi verify po nila yan. At dito naman sa baba, ilagay nyo po yung ID number. So kung ano yung ID or document na pinili ninyo, dapat yun din po yung ilalagay ninyo na ID number dito. Makikita nyo naman po yan sa ID na gagamitin ninyo kung ano yung ID number doon. At pagkatapos kung nalagay nyo na at okay naman lahat, na double check nyo na, i-click nyo na po itong I agree dito sa baba. And then may makikita po kayong important reminder dito na yung registration code or reference number ay may bibigay lang sa inyo pagkatapos ninyong pumili ng payment option. Then yung reference number ay magsisilbing gate pass ninyo pagpunta ninyo sa NBI. At kung okay na kayo dyan, i-click nyo na po itong close. And then mapupunta na kayo dito sa pagpili ng date and time kung kailan ninyo gustong pumunta doon sa NBI para makakuha ng NBI clearance. Pero take note guys, dito hindi pa kayo pwedeng pumili ng araw kasi kailangan nyo pang pumili dito ng NBI branch. So unahin po muna nating i-click itong select NBI branch dito sa taas. So dito makikita nyo na po yung NBI branches na pwede nyong puntahan. So kayo nang bahalang pumili kung saang branch kayo pinakamalapit. Pero for example, hindi nyo talaga mahanap yung branch na gusto nyong puntahan, pwede nyo naman pong i-type na lang. So kagaya niyan, Davao. Kasi nasa Davao ako, kaya ito yung mga NBI branches na malapit sa Davao City or nabibilong sa Davao City. So kayo nang bahalang pumili kung saang branches kayo malapit. After nyo makapili, so lalabas na po yung date and time na available. So for example, kagaya niyan, May 1 yung nagkulay pula. Kasi holiday po yan, so hindi po sila bukas niyan. Sarado po yung NBI. So yung kulay blue, pwede po kayong pumili dyan. So take note guys, yung sa taas is umaga yan. Pag dito sa baba, hapon. So AM and PM. So kayo nang bahala kung anong petsa kayo pupunta doon at kung anong oras, kung umaga ba or hapon kayo pupunta. Basta make sure lang na hindi kayo malilate. So kagaya niyan, April 30 ng umaga yung pinili ko. So ito po. So pagkatapos niyan, dito naman tayo sa baba. And then may makikita po kayong ganito. So kung nakikita niyo yung multipurpose na clearance, yung amount niya is 0. So malaking tulong po to kasi kung kukuha talaga kayo ng NBI clearance ay 130 po yan.
tapos may charge po siya kung magbabayad na kayo na 30 pesos. So total of 160 pesos. So kung first time job seeker kayo, so laking tipid po to kasi nakasave kayo ng 160 pesos. At makikita nyo naman dito na may note na this is free of charge for first time job seeker. At dito makikita nyo rin po yung appointment schedule, yung date at time na nagpa-schedule kayo. So tinakpan ko na lang po. At kung okay na kayo dyan at wala namang problema, i-click nyo na po itong save to get reference number. So ito po yon. At may makikita na po kayong ganito. So dito, nandito na po yung reference number ninyo. So screenshot nyo na lang po to kasi ito po yung ipapakita ninyo once pupunta na kayo sa NBI. So sa pagpunta ninyo doon, make sure na meron kayong reference number na dala as first time job seeker. Then dapat meron din kayong dalang barangay certificate for first time job seeker. At dapat merong under oath ng barangay. So bali alam na po yan ng taga-barangay. Basta inform nyo na lang sila na kukuha kayo ng barangay certificate for NBI clearance for first time job seeker. At dapat din daw magdala kayo ng 2 valid government IDs. Sa mga nagtatanong pa rin kung ano yung mga valid IDs and documents na tinatanggap ng NBI, so binanggit ko na po yan sa gitna ng video na to, so i-review nyo na lang po.